Good morning to all. Nandito po rin po tayo dito sa All-Women Sport Sepak Takraw Tournament dito sa Marikina, and with me right now the team captain of the Philippine Women's Sepak Takraw team, and she is also the awardee ng Women in Sports Awards, Abigail Sinugbuan. Abigail, magandang umaga sa iyo. Welcome to Sports Connect. Good morning, and thank you so much for joining us today. So, you're actually playing ngayon sa ating all-women sepak takraw team. So, how does it feel na marami tayong mga players from different parts of the Luzon came together for a one-day tournament, one-day league para mas lalo pa ma-boom, ma-grow pa ang sepak takraw pagdating sa mga kababaihan? Your thoughts about it? Yes po, yun. Bali, magandang din pa exposure sa amin as a members sa national team kasi mas mangasapa po namin or maengganyo namin yung ibang players, lalo na mga elementary nandito, saka high school para makuha namin yung loob nila para mas mahikayat namin sila sa paglalaro ng sepak takraw, magiging part din po sila ng national team someday. And do you think na pala with this tournament ongoing, baka pwede natin ma-discover yung mga susunod sa yapak mo, susunod sa mga makakasama yung mga teammates sa national team? So sa ngayon po, inoobserbahan kaya po meron tayong one-day league or ito po, Women's Month na tournament dito ngayong araw. Kasi inoobserbahan po namin or ng mga coaches natin sa national team na kung sino po yung may mga makitaan na may potential, yun po yung pwedeng makuha para maging national team. Abigail, you've been busy right now with the national team sa sepak takraw. Balik na kayo sa training. Meron pa kayo mga pag-aandaan na mga torneo na sasalihan dahil of course napaka-busy ng taon. We have the World Championships, we have the World Cup, may Southeast Asian Games pa sa December. So, ano latest sa ating sepak takraw team? So as of now po, bali na ongoing kami sa training namin na para po preparation for July, Kings Cup. Ito na po, this coming July. So yun po yung pinaghahandaan namin talaga ngayon sa women's. Yung entry po namin doon is Rigu and Quad, and meron pa pong hoop. So tuloy-tuloy po yung training ngayon. Bali, isa rin po yung Kings Cup namin. Pag nakakuha kami ng medal, silver or gold, pwede po yun po yung pinakasusi namin para makapusid kami SEA Games. Abigail, with the sabihin natin continuous training and of course strength and conditioning, do you think pagdating nga dito sa Kings Cup mas lalong ready ka na para dito sa SEA Games and other tournaments na you're in line and the other teammates pagdating sa iba't ibang categories na sasalihan? Yes po, as of now, may na po kami talagang alam namin na kaya na po namin this year. Sana hindi lang ako yung nakakaisip ng ganon na ngayong taon na to makakagawa kami ng history or makuha namin, masungkit namin yung medalya na gusto namin makuha mula pa dati. Abigail, you're actually one of the awardees of the recent All Women in Sports Awards na nangyari earlier, March 16, dyan sa Century Park Hotel. At hindi ka na napansin doon sa mismong event dahil sa dami ng mga na-interview throughout the tournament. So, ano ang naging reaction nyo na makatanggap ka ng award? At parang significance ito para sa women's sepak takraw na meron tayo awardee galing sa PSC dahil sa malagang kontribusyon sa women's sports. Yun nga po, nakaka-overwhelm siya, nakaka-ano sa akin kasi nakaka-boost ng confidence sa akin kasi hindi ko akalain na maging isa ako sa makatanggap ng award dun sa Women's Month po. Kumbaga, sobrang saya ko po na naging part pa ako sa ganong event. And also, pasalamat ko po kay Ma'am Karen Caballero na naging or binigay yung pinasa yung pangalan ko dun para makatanggap po ng award na yun. And paano mo sabihin natin may contribute pa lalo sa paglago po nga ng women's sport sa bansa, lalo na sa sector ng crowd, at ano ang definition ng isang babae pagdating sa sports? Ayun po, siguro
siguro para sa akin definition, hindi lang po laging lalaki yung naglalaro, yung malakas na maglaro sa mga iba't ibang sport. Kumbaga, itong part na to na event natin sa sepak, mas nahahasa at mas nakikita or nakikitaan ng potential yung bawat kababaihan dito, lalo na sa sepak, sa sepak takraw team. Ganun at ito po, itong event na to mas mabuboost or ma-improve pa po yung lahat ng mga players na mas magaganap pa po sa set. Uli na lang para sa iyo, sa grassroots naman, are you aiming na makapag-share ng knowledge sa mga bata na yun, lalo na sa mga kababaihan natin, para mas lalo pa silang maasa at mabigyan ng dagdag na skills, mindset nila pagdating sa sepak takraw kung sakaling magretiro ka na o kung sakaling magiging coach ka na sa pagiging parang transition na rin sa pagiging coach. Ayun po, sa akin, for me lang kasi naabot ko yung pangarap na maging national team. Para sa akin, nag-aim ako since umpisa na hindi ako marunong, nag-aim ako na someday magiging isa akong national team. Kaya sipag, training, attitude, at saka kumpiyansa sa sarili sa lahat ng pinapagawa sa training, tsaka disiplina po talaga number one. Okay, so Ma'am Abigail, baka may gusto ko yung batiin, o pasalamatan sa mga sabihin natin nag-inspire o nag-ambag sa inyong journey. Ayun po, binabati ko po una sa lahat yung family ko na lagi pong nakasuporta sa akin. Second, yung Pilipinas Sepak Takraw na lagi pong nandyan sa amin, lalo na kay Ma'am Karen na nakasuporta, lalo na sa Team Women's, and also na hindi niya pinapabayaan ang Sepak Takraw. Tapos, ganun din sa mga coaches po namin na laging nandyan, nagpapaalala araw-araw sa lahat ng bagay sa training namin. And also kay God. And thank you so much, Ma'am Abigail, at hope to see you sa training regularly sa Rizal Memorial Badminton Hall. At of course, makikikwento ulit tayo pag malapit na pag nakuha mo yung medalya sa Kings Cup and SEA Games. More power and good luck and God bless. Thank you po.